Gustong makipagbalikan sa akin ang dati kong asawa kahit may kanya-kanya na kaming pamilya sa ngayon. Magandang araw po, samahan niyo po akong bigyan ng payo ang ating sinder na si Ma'am Gian from Bohol at ito ang mensahe niya. Hi Kuya, good evening po. I'm Gian from Bohol, 25 years old. Pwede po bang humingi ng advice Kuya? Hindi ko po alam kung tama pa itong ginagawa ko po. 3 years ago po, nagkahiwalay po kami ng tatay ng una ko pong anak dahil hindi po kami magkasundo noon. After kami naghiwalay, nagkaroon ako ulit ng panibagong kinakasama at nagkaroon din po kami ng isang anak. Siyempre tatay siya ng anak ko, may kontak pa rin kami para sa bata. One time po nakipagkita siya sa akin kasi minsan yung pera na sustento niya sa anak niya, inaabot lang niya sa akin. Pero sa time na yun, nakiusap siya na samahan ko muna daw siya dahil may problema siya. Hanggang nakipag-inuman siya sa akin, Kuya, aminado po ako na gusto ko pa siya kahit may kanya-kanya na kaming pamilya. Para hindi na mapahaba ang kwento ko Kuya, sa time na yun, may nangyari po ulit sa amin at napadalas na po ito Kuya sa tuwing nagkikita kami. Hanggang ito na po ngayon Kuya, nagkaroon po ako ng problema, hindi na po ako nagkaroon ng buwanang dalaw at sigurado po talaga ako na nagbunga ang mga ginagawa namin. Nung sinabi ko sa kanya ito, gusto niya na magsama kami ulit, pupunta kami ng Maynila, iwan daw niya ang asawa niya ngayon dahil hindi niya gusto ang ugali nito. Naawa naman ako Kuya sa asawa ko ngayon, mabait po siya sa akin at sa anak ko sa dati kong asawa. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko Kuya, 1 month na po ang tiyan ko ngayon. Sana po mabigyan niyo po ako ng payo Kuya. New follower niyo po ako, nakikita ko lang po itong video mo Kuya sa share ng pinsan ko. Salamat Kuya, okay? Ma'am Gian ng Bohol, magandang araw po sa inyo ma'am. At shoutout na rin po sa lahat ng taga Bohol, mag-ingat po kayo palagi. At huwag na natin itong patagalin pa. Alam mo ma'am, dito sa problema niyo po, naniniwala po ako na posible talaga itong mangyayari. Marami na akong kaibigan na nakapagkwento sa akin na nagagawa nila ito sa dati nilang asawa. Kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Lalo na't kung hindi naman masyadong mabigat ang dahilan kung bakit kayo naghihiwalay. Nangyayari talaga ito na magkabalikan kayo ng loob, lalo na kung may kontak pa kayo sa isa't isa dahil sa bata. Kaya hindi ako nagugulat nito. Pero hindi ko sinabing tama ito mama. Unahin natin ma'am yung sinabi mong unang may nangyari sa inyo, naniniwala ako na gusto mo pa talaga ang lalaking ito. Dahil kahit alam mo naman na doon talaga kayo mapunta sa mga bagay na yun, lalo na't nag-iinuman pa kayo bago nyo ito ginawa. Pero pinagbigyan mo pa rin. Hindi man kita pwedeng sisihin ito ma'am. Pero sana hindi mo na ito ginawa dahil may asawa ka na. May bagong pamilya ka na. Kahit mahal mo pa yung dati mong asawa, dapat pinairal mo pa rin ang konsensya mo dito sa bago mo ngayon. At sabi mo pa na padalas nyo na itong gawin hanggang nagbunga na nga ang ginagawa nyo. At dahil dito, mas lalong naging komplikado ang buhay mo. Sa bagay, nangyari na ito. Kaya kahit ano pa ang sasabihin ko sa mga nagawa nyo, bago pa nagkaroon ng laman ang tiyan mo, hindi na rin makakatulong ito. Ito na lang maging payo ko sa iyo ma'am. Kahit hindi ko kontrol ang puso at isipan mo ma'am, naniniwala akong maiintindihan mo itong sasabihin ko sa iyo. Sabi mo ma'am, mabait itong asawa mo ngayon, tanggap ka niya at tanggap ang anak mo sa una mong asawa. Dito pa lang sa part na ito ma'am, hindi biro ang responsibilidad na meron itong asawa mo ngayon. Kaya doon sa sinabi mong gustong makipagbalikan ang dati mong asawa, huwag mo na itong bigyan ng pagkakataon kahit siya pa ang tatay ng daladala mo ngayon. Medyo magulo itong buhay mo ngayon ma'am, pero kaya pa itong ayusin. At sabi ng dati mong asawa, kaya makipagbalikan siya sa iyo dahil pangit ang ugali ng asawa niya ngayon, wala ka nang pakialam dun ma'am, problema nila yun. Kung tutusin pa nga, hindi mo dapat pinagbigyan itong lalaki na ito dahil kung minahal ka niya, hindi siya sana pumayag noon na maghihiwalay kayo. Tapos ngayon, kung kailan naging maayos na ang buhay mo at may tao na ang tumanggap sa iyo, tsaka pa siya babalik at sirain ulit ang buhay mo. Buti sana kung wala kang anak sa pangalawa mong asawa at kung iwanan mo siya, walang ibang magsasakripisyo, meron yung bata. Ngayon, dito naman sa kalagayan mo ma'am, na nagdalang tao ka, kung 1 month pa yan, at kahit hindi ko alam kung tama pa itong sasabihin ko sa iyo dahil ito lang talaga ang nakita kong paraan para hindi masira ang buhay mo at buhay ng anak mo, yung dinadala mo ngayon ma'am,
pwede mo pa yang ipaako sa asawa mo ngayon. Hindi pa niya mapapansin yan. Hindi sasagi sa isipan niya na hindi sa kanya yung daladala mo ngayon. Lalo na't mabait naman itong asawa mo. Hindi makakaisip yan ng masama laban sa iyo. Kaya lang ma'am, habang buhay mo itong konsensya sa asawa mo ma'am, bumawi ka na lang siguro sa kanya sa pag-aasikaso bilang asawa. Sa totoo lang ma'am, halanganin din ako sa payo ko na ito pero panindigan ko ito para sa ikakabuti ng buhay mo at ng anak mo. Pero mangako ka sa sarili mo ma'am na huwag mo na itong ulitin pa at huwag ka nang maghahanap ng problema dahil base dito sa family picture ma'am sa Facebook, mukhang mahal na mahal ka ng mister mo ngayon. At para sa ibang kababaihan, sa may ganitong sitwasyon, huwag nyo naman itong gawin sa kasalukuyan yung partner. Kung ayaw nyo na sa partner nyo, di makipaghiwalay kayo ng maayos bago kayo mag-entertain ulit. Kasi, kahit pa kasi sabihin na natin, dati mo itong asawa, malaking pagkakamali pa rin ito, okay? At ulitin ko ma'am, huwag ka na po makipagkita sa dati mong asawa. Kung magbibigay siya ng sustinto, ipadala na lang niya. Dami namang paraan para may padala ang pera ngayon. Sa huli ma'am, ikaw pa rin ang masusunod. Itong payo ko, guide mo lang ito sa magiging desisyon mo. At sana makatulong din itong payo ko. Paalam.